Amen. Alam niyo po, ang access is one of the most valuable things that we can ever have in our life. Pag sinabi po natin access, ito po yung meron kang access sa opportunity, meron kang pagkakataon, malaya kang nakakapasok doon o nakukuha yung mga bagay na yon. Access, meron kang access sa mga influential na mga tao. May mga kilalang tao, mga sikat, mga may katungkulan, may access ka sa kanila, pwede mo silang lapitan, di ba? Kapag may problema ka sa traffic, di ba? Biglang iba'y tumatawag, ay may kakilala po ko, di ba? May access siya. Pag may problema sa nagkabaranggayan, meron tinatawagan, no? May kakilala ako sa krame. Di ba? May access ka eh. Meron tayong access, di ba, sa mga lugar. Nakakapasok tayo sa mga lugar, lalo kung tayo ay, naalala ko meron akong napuntahang lugar na merong membership. Para siyang club, no? Parang celebrity club na yung lugar na yon ay para siyang mall, marami siyang mga pwedeng puntahan, kainan, pero for members only. Makakapasok ka doon, magre-register ka as guest. Merong access yung mga members. Di ba? Pero kung titingnan po natin, dito sa mundo, lahat ng access natin may expiration. Di ba nga, yung access mo sa Netflix, di ba, may expiration. Pag di mo nabayaran, sa Disney Plus, ano pa ba yun? Yung mga kontrata, di ba? Nawawalan ka na ng access sa trabaho, endo na. Minsan, wala ka ng access sa relationships kasi yung relationships natapos na rin. So, kahit yung mga access na binibigay po ng mga tao, it can be revoked. Di ba? Halimbawa, tayo ay merong license na nagbibigay sa atin ng access na gawin ang isang bagay, na i-practice ang isang profession, pero po pwede itong ma-revoke. Yung mga lisensya na re-revoke. So nawawalan kayo ngayon ng access sa pagmamaneho. So, yun ang kahalagahan ng access. At alam niyo po ba, sa Old Covenant, sa Old Testament, meron ding limit yung kanilang access. At yun nga yung napag-aralan natin last week. We learned that the worshipers na lumalapit sa Panginoon, they could only approach God through priests, through sacrifices. May mga seremonya sila. No, hindi basta-basta nakakalapit ang tao noon sa Diyos. Sa makatuwid, yung access noon ay limited. Temporary. And kailangan i-renew. Kailangan maghandog sila ng mga hayop para makalapit sila sa Diyos. Kasi hindi sila makakalapit sa Diyos kung hindi maaalis yung kasalanan nila. So, sa Old Testament, sa Bible noon, kailangan nilang maghandog ng mga sakripisyo, ng mga hayop. And last week, nakita natin that Jesus opened the way to God. Na noon, yung tao, hirap makalapit sa Diyos dahil merong hindrance, merong obstacle. Ano yung obstacle na yun? Yung ating kasalanan. Pero dahil po kay Jesus, sa kanyang naging sacrifice, nagkaroon po tayo ng access. Everybody say access. Ang Old Testament tabernacle ay nagpapaalala na yung access sa Panginoon ay merong restriction, merong kurtina, hindi basta-basta nakakalapit ang mga tao, malayo ang tao sa Diyos, may takot at kailangan maghandog pa. Pero dahil po kay Jesus Christ, no? Siya po ay pumasok sa heavenly sanctuary. Lumapit siya sa Diyos Ama. Dahil sa kanyang sakripisyo, nagkaroon po ng open door at nakalapit na po. Yung mga taong makasalanan, nakagaya nating lahat, ngayon nakakalapit na sa Diyos. Di ba? Pwede kang manalangin, mararanasan mo yung presence ni Lord. Kahit saan ka magpunta, you have the access to the presence of God. And ito maganda, yung Holy Spirit nakatira na sa'yo. You have unlimited 24/7 access to the presence of God. Isang bagay na wala yung mga
Israelites o yung mga tao noon sa panahon ng Biblia sa Old Testament. Ngayon po, sa pagpapatuloy po natin sa Hebrews chapter 9, i-adjust ko lang, taas eh. Okay. Sa Hebrews chapter 9, last week we talked about verses 1 to 14. We learned that we gained access sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus. Pero ngayon, may isa pang tanong. Okay? Isa pang mahalagang tanong. Yung access ba na meron tayo kay Jesus Christ, hanggang kailan yun? Meron din bang expiration yun? Kasi minsan, ganyan yung nararamdaman natin, di ba? Halimbawa, syempre, nung ikaw, lagi ka nakaka-attend ng church, tapos nag-worship ka, parang pakiramdam mo, ang lapit mo kay Lord tama? Tapos, suddenly, medyo na-busy ka, nagkatrabaho ka, ang dami mo ng absent, parang feeling mo, wala ka ng access, parang hindi na ako makalapit kay Lord, parang nahiya na ako mag-church. Minsan, ayaw mo na rin mag-pray kasi nahiya ka na sa Diyos. Sino po dito na-experience yun? Diba? Na parang feeling natin, nakakaya na lumapit sa Diyos. Parang wala ka na ulit access. Kasi hindi mo ginalingan eh. Di ba? Parang hindi ka na pwedeng mag-worship, hindi ka na pwedeng mag-serve sa Panginoon. Ayaw mo na ulit magpakita, nahihiya ka na sa Panginoon. Wala ka ng access kasi hindi mo inayos yung performance mo. Hindi mo kasi ginalingan. Hindi kagaya ng mga nakaraang buwan, lagi ka nagba-Bible study, nasa life group ka, ngayon, konti na lang yung time mo, so parang feeling mo, yung access mo nabawasan din. Pero yun nga ba yung sinasabi ng Bible? Kasi, kailangan malaman natin ano yung sinasabi ng Bible tungkol dito sa binigay na access sa atin ng Diyos. So, ang tema po na pag-aaralan natin ngayong umaga nito is, if Jesus opened the way, yun yung napag-aaralan natin last week, what guarantees that this access remains forever? What guarantees that it stays open forever? Ano yung ating kasiguraduhan na hindi magbabago yun, na pwede pa rin tayo lumapit sa Diyos? How can we be sure that our salvation is secure? Marami kasi, especially yung mga Christians na minsan na misinform, no? Na kapag hindi na sila nakakapag-church, minsan nagda-doubt na sila sa salvation nila. And dagdag pa natin, hindi ka na nakakapag-church, nakagawa ka pa ng kasalanan last week or kahapon lang. So pakiramdam mo ngayon, di ba kakatapos na ng New Life Retreat natin, tapos yung mga sumunod na mga araw, na mga linggo, nakagawa ka ng kasalanan. Although pinagsisisihan mo naman yon, pero medyo nakakaramdam ka na ng doubt. Medyo napapaisip ka na, ligtas pa rin ba ako? At kung bumalik ba ang Panginoong Hesus at magkaroon ng rapture sa church, ako kaya kasama ako, nakakatakot, baka maiwan ako. Kasi hindi na ako ganun ka-committed. So merong takot. Kasi pakiramdam mo, nawalan ka na ng kaligtasan, nawalan ka ng access sa Panginoon. So, yan ang tanong. Ano ang assurance na meron tayo? Yan po, yung sagot niyan, makikita po natin sa verses 15 to 28 ng Hebrews chapter 9. So let's go to Hebrews chapter 9 and let's read the first few verses beginning with verse 15. Basahin natin yung mga naunang verses. Okay, Hebrews chapter 9, verse 15 to 28. Okay, last week, 1 to 14. Ngayon, tutuloy natin. 15 to 28 naman ngayon. Okay, verse 15. For this reason, He is the mediator of a new covenant. Teka, parang mas maganda Tagalog eh. Para mas ramdam nyo, no? Baka sabihin nyo kasi puro English si pastor eh. Kaya inaantok kayo. Ako pa yung nasisi. No? Okay, ito. Verse 15. Sabi po dito, kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan. Sabihin po natin, tagapamagitan. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan
Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang kasunduan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Yan. Verse 16. Kapag may testamento, yung tinutukoy na dito yung, alam mo yung mga last will testament ng mga mayayaman, di ba? Pag may pamana. Okay? So parang gano'n, kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon. Sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya'y namatay na. Maging ang naunang kasunduan, yung Old Covenant, ay hindi pinagtibay kung hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na inihandog. Matapos ipahayag ni Moises sa mga tao ang bawat alituntunin sa kautusan, kinuha niya ang dugo ng mga baka at ng mga kambing at hinaluan niya iyon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng hisopo at isinawsaw iyon sa dugong may halong tubig. Winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito ay kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipan na ibinigay ng Diyos at ipinapatupad sa inyo. Winisikan din niya ng dugo ang tolda ng mga kagamitan sa pagsamba. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. So ito pong pag-aaralan natin sa umaga na to, dinadala tayo nito ngayon sa tatlong reality patungkol sa ginawa po ni Jesus Christ. Today, we're going to talk about the covenant of Christ, the sacrifice of Christ, and the return of Christ. Yung kanyang agreement, yung ginawang panibagong agreement ni Jesus. Kasi noon, ang lumang agreement, kailangan sumunod kayo sa kautusan ng Diyos, sa batas, para kayo maligtas. Pero hindi nga kasi kaya ng tao dahil ang tao, likas na makasalanan. So gumawa ang Diyos ng paraan sa pamamagitan ni Jesus. Yung hindi kayang gawin ng tao, tinupad ni Jesus. So meron ng new covenant. Everybody say new covenant. At nagkaroon din ng sacrifice at nagkaroon ng pangako na babalik ang Panginoong Hesus. At itong tatlong katotohanan po na ito, ang magbibigay o ang nagbibigay ng security or ng assurance sa ating pong kaligtasan, sa ating pong buhay na walang hanggan, sa ating access sa presensya ng Diyos. So ngayong umaga, samahan niyo po ako, we're gonna talk about sealed by the cross. Okay, we're still in our series, Anchored in Christ, and as we continue sa Hebrews chapter 9, verses 15 to 28, we're going to talk about sealed by the cross. So based doon sa binasa natin, especially doon sa buong kabuuan ng text natin, ang sinasabi po dito ng Panginoon, yung access natin, okay, binigay na yon through Jesus Christ. Pero ano ang kasiguraduhan natin na hindi ito mawawala? Ano ang assurance natin na walang expiration yung ating access sa presensya ng Diyos? Na kung ako, mananampalataya ako kay Kristo, paano ako makakasiguro na saved na talaga ako? At kung ako magkasala, hindi ba mawawala yon? So sagutin natin, if Jesus opened the way to God, what guarantees it stays open forever? Ito po yun. According to our text, our access to God is guaranteed by Christ's covenant, purchased by His blood, and completed at His return. Tatlong bagay. So para masabi na meron tayong guarantee o garantisado or sigurado, may kasiguraduhan tayo, hindi ito mawawala. Ano yun? Merong agreement na ginawa si Jesus. May panibagong covenant. Everybody say covenant. Merong tipan o kasunduan. Aralin natin yan mamaya. At yung pinambayad dun sa access na yon, ano po? Dugo ni Kristo. Noon, para makalapit ang tao sa Diyos, kailangan nila mag-alay ng dugo ng hayop. Paulit-ulit yun. Yun ang nagbibigay ng temporary access sa kanila para makalapit sila sa Diyos. Pero, sabi dito sa Hebrews,
yung dugo na hinandog, hindi na po galing sa hayop, kay Jesus na mismo. At meron pa itong promise. Okay? Yung completion, yung consummation, yung pinaka-totality, yung kaganapan. Kumbaga, sa ngayon, nandito pa tayo sa ating earthly bodies. Wala pa tayo sa langit. Pero sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, magkakaroon po ng completion ang lahat ng ating mga tinanggap na pagpapala. Tinanggap na natin, pero meron pang promise sa atin na babalikan tayo ni Jesus. So talakayin po natin yan. What does our text tell us about the guaranteed access that we have? Okay? So ano bang tinutukoy dito ng author sa verse 15? Number 1, our access is guaranteed by Christ's covenant. Ano ba itong covenant na ito? Okay? Parang sinasabi, yung ating pagkakaroon ng access o ng kalayaan na makalapit sa Diyos, ito ay hindi nakadepende sa kung anumang mga pagsusumikap ng tao. Okay? So parang, pag lagi ka na minsan kasi ganun yung mindset ng mga tao. Pag lagi ka nagsisimba, parang mas nakakalapit ka madali ka makalapit sa Diyos. Kasi marami kang naipon na mga mabubuting gawa di ba? Pero hindi po dun Hindi yun na nagbibigay ng kasiguraduhan na talagang maayos yung relasyon mo sa Diyos, na makakalapit ka ng maluwag, na malaya ka nakakalapit sa Diyos. Hindi po. Dahil po yun sa covenant ni Jesus. May ginawa si Jesus, merong kasunduan. Ano po yun? Basahin natin yung verse 15. Sabi po ng verse 15, ulitin natin, ganda na sinabi dito Kaya nga si Kristo ang tagapamagitan. Pag sinabi natin tagapamagitan, sa English, mediator. Ibig sabihin, ang tao, hindi siya automatically makakalapit sa Diyos directly, kailangan niya magkaroon ng mediator. Kumbaga, tulay. Okay? Kumbaga, may nagko-connect sa atin sa Diyos. At yun po ay si Jesus Christ. At yun, yung new covenant. Dati kasi, para makalapit ka sa Diyos, kailangan galingan mo. Kailangan perpekto ka. Yun yung pino-point out nung law nung kautusan ni Moises Ang pinaka-requirement, alam niyo po kung ano? Perfection. Dahil ang Diyos natin banal, dapat tayo, banal din tayo. Ngayon, dahil may bahid na tayo ng kasalanan, hindi na tayo considered na banal. Pero sa New Covenant, sabihin po natin New Covenant. Ang New Covenant, si Jesus po ang naging fulfillment. Siya po yung naging katuparan ng mga bagay na hindi natin matupad. Yung mga pangako natin sa Diyos, yung pagpapakabuti at pagpapakabait natin, hindi pa rin Hindi pa rin totoong nabago yung tao Kailangan ng tao dumaan kay Jesus para makalapit talaga siya sa Diyos. Yun po yung New Covenant. At sabi niyan, that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Yung mamanahin natin, yung eternal inheritance, yan po yung eternal life, yung walang hanggang buhay. So, makakamit natin yan dahil meron tayong mediator. Okay? So, makikita natin, sa verses 11 to 14, last week, pinag-aralan natin yung ginawa ni Jesus Christ, di ba? Na paglilinis, paano tayo nalinis? Paano tayo nakalapit sa Diyos? Ngayon, sabi niya, dahil malinis ka na, pwede mo na ngayon tanggapin. Ito na rin yung guarantee, may kasiguraduhan ka na pwede mo nang matanggap yung blessing na galing sa Panginoon. Now, when we say blessing, we're not talking about material wealth, we're talking about spiritual blessing. Alam niyo po ba ang greatest blessing na tinanggap natin ay yung tayo makalapit sa Diyos? Greatest blessing yun. Isipin mo, makasalanan ka, nakakalapit ka sa Diyos, at mayroon ka pang buhay na walang hanggan, kasama mo ang Diyos sa langit. Magpawalang hanggan. Sino tayo para maging karapat-dapat na lumapit sa Diyos? Wala po ni isa. Ang deserving, lahat po yun, biyaya, lahat po yun, awa at habag ng Diyos. At nakamtan natin yun sa pamamagitan ni Jesus Christ.
So, si Jesus ang mediator. At ano pa sabi sa verse 15? Sabi diyan, now that He has died, verse 15, now that He has died as a ransom to set them free from their sins. Malaya ka na sa kasalanan mo kasi namatay na si Kristo para sa'yo. Kasi yung mga kasalanan natin noon, kaya tayo nakulong sa kasalanan natin noon, wala pa yung mga tao noon, rather, yung mga Israelites, yung tinutukoy ng author ng Hebrews, wala pa sila sa New Covenant. Wala pa si Jesus during that time. Kaya nga, kailangan nila maghandog ng hayop para bayaran yung kasalanan nila. Pero dahil nasa New Covenant na, ito na yung sinasabi dito. Yung pinaka-point out dito, noon, para ikaw, maalis ang kasalanan mo, kailangan may kamatayan. Ano yung pinapatay noon? Para mabayaran nila yung kasalanan nila. Hayop, di ba? So, ang naghahandog noon, yung tao. Naghahandog sila ng hayop sa Diyos. Sa New Covenant, baliktad na. Ang Diyos na ang naghandog para sa atin. At ang hinandog niya ay hindi hayop, kundi yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. So kailangan, napakalaking bagay ng kamatayan ni Kristo. Sabihin po natin kamatayan. Death. Okay, bakit? Binigyan dito ng emphasis or ginamit na illustration, yung mga will, yung testament will, may mga minamana. Sino po dito may mamanahin siya sa kanyang mga magulang? Na inaantay nyo na lang. Diba? Yung iba, talagang pag mayaman talaga, okay, ito, yung 90% ng shares ng kumpanya ay ipinapamana ko sa aking anak na si, diba? Yung bahay ko sa may Batanes ay ipinapamana ko kay Alvin Lopez, diba? Doon sa may bundok, mag-isa ka lang doon. Payag ka ba no? No? Pero di ba may mga ganon? Tawag po natin dyan, last will testament. Di ba? May mga pamana at nakasulat yan kung kanino ipapamana yan. Di ba? So, bago mamatay, sinusulat na yun. And, magkakaroon lang ng bisa yung agreement na yun, yung covenant na yun, yung pangako na yun, pag namatay na yung gumawa ng covenant. Tama ba? Tama? So, kagaya din po nun, ito yung sinasabi ng author ng Hebrews. Yung necessity of the death of the one who made it. Sabi niya, kailangan yung gumawa, mamatay din. Kaya nga noon, para magkaroon ng epekto yung covenant noon, kailangan may mamatay. Ang namamatay noon, hayop. Pero ngayon, sa New Covenant, yung kamatayan na po ni Kristo, ang naging guarantee para matanggap natin yung mana natin. Ano yung minana natin ngayon sa Diyos? Ano yung natanggap natin dahil sa kamatayan ni Kristo? Buhay na walang hanggan. Eternal inheritance. At dahil po yun sa kamatayan ni Kristo. Kaya po, masasabi natin si Jesus talaga yung mediator natin. Noon, ang mediator ng mga tao ay mga pare, mga Levitical priest, si Moses. Pero ang problema, si Moses, hindi niya masolusyonan yung problema ng tao sa kasalanan. Kasi makasalanan din si Moses. Pero si Jesus, inalis niya na po once and for all. Because only Jesus lived the perfect life. So hindi lang pala basta namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, siya rin ang nag-accomplish ng totoong kapayapaan. Alam niyo po ba ibig sabihin ng totoong kapayapaan? Ito po ang tao, bakit nagtataka kayo? Nasa inyo naman na lahat, may trabaho na kayo, okay? At may mga kaibigan kayo, may mga pamilya kayo, may mga mahal kayo sa buhay, okay naman sila. Pero bakit minsan yung tao wala pa rin kapayapaan? Dahil ang totoong kapayapaan ay makakamtan natin kapag meron na tayong payapang relationship sa Diyos. Hanggat ang tao rebelde pa sa Diyos, hindi pa talaga nagpapasakop sa Panginoon, hindi niya nasusunod ang kalooban ng Diyos, hindi mangyayari na siya ay magkakaroon ng kapayapaan. At kapag ikaw lumapit ka kay Jesus, mapapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Titira ang Holy Spirit sa iyo. Lilinisin ka ng dugo ni Kristo. Yun yung New Covenant.
Kaya, the moment na isurrender mo ang buhay mo kay Jesus Christ, nagiging payapa na yung buhay mo. Bakit? Kasi hindi ka nakaaway ng Diyos eh. Amen ba? Subukan nyo. So, itry nyo lang. Kahit gaano kaganda yung araw ninyo, pag nag-away kayo ng asawa mo, sira na yung buong araw mo. Tama ba? Amen. Hindi, totoo yan sa mga mag-asawa. Taas po kami dito ng mga may asawa na o may mga kasintahan. Di ba? O syempre, kayo, ramdam na ramdam mo sa bahay, di ba? Hindi pa kayo okay. Kaya minsan pagka mag-good morning ka, di ba? Good morning, sweetheart. Good morning, honey, mahal. May iwas yung mukha paghahalik ka na Mga ganun. Kikis na dito. Mga ganun, no? Di ba? Tapos pag hinawakan mo yung kamay, nakaganon, no? Hawak mo, di ba? Pag ganyan. Hindi kumakapit. Tapos minsan, pagka gusto mo malaman, testingin mo kung okay na kayo, nagkapatawaran na kayo, sa kama, pagka yayakapin mo yung asawa mo. Pag medyo gumanon pa ng konti yan, hindi pa kayo okay niyan. Antayin mo pa. Antayin mo pa. Pero pagka gumanon ka, tapos hindi na pumalag, medyo okay na yun. Doon mo malalaman yun Tapos pag malalaman nyo, pag nag-away yung mag-asawa sa mall, andun, nasa unahan yung babae. Yung lalaki ang layo, mahabol. Bumibilis maglakad yung mga babae pag galit Oo. Ganun yun. Naalala ko yung si Bishop, tsaka yung nanay ko, si Mami. Sa mall sila. Away sila. Alam nyo, napatunayan ko, ang bilis talaga ng babaeng maglakad kapag galit. Kasi iniwan niya si Bishop nag-taxi pa uwi. Sa bahay na. Naalala ko, ako rin. Iniwan ako ng asawa ko sa Makati. Nag-MRT. Buti na nasa labas. Ganun talaga Ganun di ba? So, may peace ba? May peace. O doon na lang sa mga human relationships natin. May kapayapaan po ba? Kapag may kagalit ka, sino po dito ang nakakatulog na mahimbing, payapang-payapa siya, masayang-masaya siya na marami siyang kagalit? O maraming taong galit sa kanya? Yung katrabaho mo lang, di ba? Nasa isang opisina kayo, tapos hindi kayo okay. Di ba ang hirap magtrabaho? Walang peace? Alam mo, galit sa'yo yung boss mo, di ba? Takot na takot ka lumapit, wala kang kapayapaan? O yung mga taong, mga may kaaway, di ba takot din sila, mamaya bigla silang banatan dyan sa labas. Wala silang peace, walang kapayapaan. So kapag ang relationship natin sa tao, pansinin nyo, pag hindi okay, pag may atraso ka o mayroon kang taong kagalit, tao lang yan wala kang peace How much more kapag ang kaaway mo, ang kalaban mo, ang Diyos? Imposibleng magkaroon ka ng kapayapaan. Ang problema, lahat ng tao, nag-rebelde tayo sa Diyos At hindi tayo magkakaroon ng peaceful relationship with God. We can never be at peace with God apart from Jesus Christ. Siya kasi yung ating mediator. Amen? Nakuha po ba natin? Amen. So, this means lahat ng spiritual blessing, the moment that you have surrendered your life to Christ, yung forgiveness, yung iyong pagpapawalang sala, yung pagiging anak mo, pagiging anak ka ng Diyos. Hindi ka naman magiging anak ng Diyos agad kung hindi ka lalapit kay Kristo Lahat ng tao nilalang ng Diyos, nilikha ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Ang mga itinuturing lang na anak ng Diyos, yung mga lumalapit kay Jesus, nagpapakumbaba. At lahat ng ito, ng mga blessing po, na mga spiritual blessing or heavenly inheritance, ay hindi po natin nasi-secure dahil sa ating effort. Ito po ay na-secure dahil sa kamatayan ni Jesus Christ. Okay? So, kung bibigyan natin ng kumbaga, ito lagi ko ginagawang example to Yung bata, pag tatawid kayo, yung anak ninyo o yung mga kasama niyong bata, pag tumatawid kayo, para mas secure na hindi sila mapapahamak. Di ba kayo yung humahawak dun sa kamay ng bata? Kasi pag sila lang yung nakahawak sa inyo, ano pwede mangyari? Pwede silang makabitaw. Pwede silang masagasaan. Anong mangyari sa kanila? So, ginagawa mo, ikaw talaga yung humahawak sa anak mo. Lalo na sa mga batang malilikot. Di ba? Alam niyo po, ganun din sa ating relationship sa Diyos.
kung tayo nakadepende lang sa kapit natin sa Diyos, kung tayo lang yung kumakapit sa Diyos, minsan nakakabitaw tayo eh. Pero maganda dito, yung ating security hindi nakadepende sa lakas ng kapit mo sa Diyos. Yung security mo nakadepende sa higpit ng kapit ng Panginoong Jesus sa iyo. Tayo nakakabitaw tayo, pero tayo kailanman hindi tayo bibitawan ni Jesus. Amen? Sige po, palakpakan natin si Jesus Christ. Kaya po, ang confidence natin, wala sa ating sarili, kundi na kay Jesus Christ. Yung pagmamahal natin sa Diyos, minsan pabago-bago. Yung commitment natin, paiba-iba. Pero yung pagmamahal ng Panginoong Hesus, hindi po nagbabago yun. Number 2, our access is purchased by Christ's blood. Sabi po sa verse 23 hanggang 26, ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit. Yung tinutukoy niya yung tabernacle. At kinakailangan linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao. Yung sanctuary, yung earthly sanctuary, o yung temple, o yung tabernacle na dating lugar kung saan sumasamba yung tao. Hindi doon pumasok si Jesus. Hindi daw sa dakong banal na gawa ng tao at larawan lamang ng tunay. So, naalala nyo last week, di ba binigyan ko kayo ng, may video tayo pinanood tungkol sa tabernacle? Yon ay symbolic ng holiness ng langit. Okay? Lahat ng nando doon ay sumisimbolo sa totoong presensya ng Diyos. Kasi yung tabernacle, ito ay representation ng presence ni Lord. Kaya sa kampo ng mga Israelites, lagi nasa gitna yung tabernacle. Tapos yung mga tent nila, kung saan nakatira yung mga Israelites, nakapalibot doon. Nasa gitna yun. Kasi yung tabernacle, ang representation ng presensya ng Panginoon. Pero symbolic lang yun. Kumaga picture lang yun ng kung ano talaga yung totoo. At yun yung tinutukoy ng author ng Hebrews. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. So hindi sa tabernacle na gawa ng tao pumasok si Jesus, kundi sa langit mismo. Kaya masasabi natin, si Jesus yung tagapamagitan natin. So kita niyo po ngayon, no? Bakit napakahalaga ng sacrifice ni Jesus? Paulit-ulit, kinumpara yung tabernacle, yung earthly sanctuary at heavenly sanctuary. At binanggit pa dito, sabi sa verse 25, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. So, noon, dugo ng hayop, pero sa bagong covenant, sa bagong kasunduan, dugo na ni Kristo. At hindi na kailangan taon-taon gawin. Kasi doon, taon-taon yun eh. Ang tawag po doon, Day of Atonement. Okay? Sabi nga po natin, Day of Atonement. Okay? So, taon-taon po, every year, merong isang araw na yung pinaka-high priest, papasok doon sa tabernacle at magwiwisik ng dugo. Maghahandog, may dalang dugo ng hayop. At yon ay pagbabayad sa kasalanan ng lahat ng mga Israelites. Kasama na yung kasalanan niya. Pero si Jesus, isang beses lang siya naghandog ng kanyang dugo. Kasi, ibig sabihin nun, yung kanyang sacrifice, final na yon. Wala nang dapat idagdag pa doon. Tapos na. Sabi mo sa katabi mo, tapos na. Hindi na uulitin. Isang beses lang naghandog si Jesus. Amen? Sa verse 26, sabi, kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa ng likhain ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita, ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inalay. So, makikita po natin dito, bakit superior, bakit pinakamataas na klase ng paghahandog yung ginawa ni Jesus Christ. Kasi yun ang pinaka nag-alis
ng kasalanan ng tao. Amen? Hindi na kailangan paulit-ulit pa. Kasi minsan ganito eh. Minsan may mga tao ganito. Mag-church ako para mabawasan naman yung kasalanan ko. Hindi ikaw ang nagbabawas nun. Hindi yun nababawasan ng pagsisimba natin. Hindi ka nagsisimba para mabawasan yung kasalanan mo. Kailangan maunawaan po natin, ang nag-alis ng kasalanan natin, si Jesus. At kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, kaya tayo naglalaan ng oras, dahil naunawaan natin yung ginawa ng Diyos eh. At tayo nagpapasalamat, nagpupuri na lang tayo dito. Kasi grabe yung ginawang sakripisyo ni Lord. Hindi man tayo karapat-dapat, pero ba't niya inalis yung kasalanan natin? Tayo nananampalataya tayo sa ginawa niya. So, alisin na po natin sa isip natin yun, no? Yung ganong mindset na, hindi na ako nakakapagsimba. Ang dami ko ng kasalanan. Magbabawas nga ako sa linggo. Tapos sa Monday, magdadagdag ka uli. Ganon. Hindi po ganon ang tamang pag-iisip. Kung tayo po Kristiyano, hindi po yung tinuturo ng Bible. Kasi ang sakripisyo po ni Jesus Christ, once and for all. Siyempre may magtatanong, Pastor, paano naman po yung, paano yun, nakakagawa pa rin ako ng kasalanan eh. Paano po yan, after kong ma-born again, nung tinanggap ko na si Jesus sa buhay ko, nakagawa pa rin ako ng kasalanan eh. Oo. Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero yung pagiging alipin natin sa kasalanan, nawala na yun, naalis na yun, dahil sa paghahandog at pag-aalay ni Jesus Christ ng kanyang dugo. Dati kasi, nung nakakagawa ka pa ng kasalanan, kung mapapansin mo, nung hindi ka pa totoong nag-surrender ng life mo kay Jesus Christ, every time na gumagawa ka ng kasalanan, masaya ka eh. Alipin ka kasi ng kasalanan, and hindi mo mapigilan yung sarili mo makagawa ng paulit-ulit na kasalanan. Pero nung nagsuko ka ng buhay mo kay Kristo, hindi mo napansin may nagbago. Every time nakakagawa ka ng kasalanan, parang hindi ka na masaya. Parang nababagabag ka na. Alam mong kasalanan yung ginagawa mo, kaya Lord, lumalapit ka, Lord, patawarin niyo po ko, mali po ito. Lord, nakapagsalita ako ng di maganda. Lord, nagtanim ako ng sama ng loob. Lord, nakapagmura po ako. Lord, hindi ako nagpatawad. Alam mo kagad eh. At hindi ka na komportable na nabubuhay ka sa buhay na alam mong may kasalanan kang hindi mo sinusurrender sa Diyos. Hindi mo hinihingi ng tawad sa Diyos. Kaya every time na nakakagawa ka ng kasalanan, may pagsisisi ka na. Dati wala ka pagsisisi. Bakit? Kasi alipin ka pa ng kasalanan eh. Pero nung na-born again ka na, nung yung ikaw ay pinanganak ng muli sa Espiritu ng Diyos, nakilala mo na si Kristo, every time na nakakagawa ka ng kasalanan, meron ng tinatawag na conviction galing sa Holy Spirit. Amen? Sino po dito nararanasan yon? Na-experience yon? So, hindi na po kailangan maghandog pa tayo ng maghandog. Yung pagsisimba po natin, hindi po ito paghahandog ulit. Kasi yung paghahandog, once and for all na nga eh. Isa na lang, para sa lahat. Si Jesus na nga eh. Siya na nga ang gumawa ng way. Hinandog niya na yung sarili niyang buhay. Yung kanyang dugo na ang naging kabayaran para maalis tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. So, hindi mo na kailangan isipin pa at mag-isip ka pa na, Lord, naku, kailangan ko magsimba at magbabawas ako ng kasalanan. Na-resolve na. Ang kailangan mo na lang gawin, sumampalataya ka kay Kristo. Isuko mo ng totohanan, ng buo yung buhay mo sa Kanya. Para matanggap mo yun. Kasi libre na nga lang yung binibigay. Pero kailangan lumapit ka sa Kanya. Okay? Hindi po biro o basta-basta yung ginawa ni Jesus Christ. Sarili niya pong dugo ang ipinambayad para sa lahat. At sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Hindi sa relihiyon. Hindi sinabing lahat ng mga ngako na magpapakabait na sila o lahat ng mga nangangako magsisimba na sila. Hindi, ang sinabi, lahat ng sasampalataya sa Kanya.
ay hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Sasampalataya ka na lang. Tatanggapin mo na lang ng may pananampalataya. Kasi tapos na yung ginawa niya. Bayad na. So bakit iniisip mo na nagbabayad ka pa? Bayad ka na. Sabi mo sa katabi mo, bayad na tayo ng dugo ni Kristo. Ang tanong na lang po dito, tinanggap mo ba? Okay? Tinanggap mo ba yung sinabi ng salita ng Diyos na yung kasalanan mo binayaran na? Na paano natin tatanggapin ito? Tatanggapin mo ito kapag, ibig sabihin na tinatanggap mo yung pagbabayad ni Kristo kapag nagtiwala ka sa Kanya. At hinayaan mo siyang maghari sa buhay mo. Ibig sabihin, tinanggap mo. Sumampalataya ka. Kasi yung iba sinasabi nila, oo, tinanggap na namin, naniniwala naman kami. Pero yung kanilang tiwala, nandun pa rin sa sarili nila eh. Nasa sarili pa rin nilang pagpapakabuti. So hindi ka magiging totoong mabuti hanggat hindi nababago yung puso mo. Hanggat hindi mo tinatanggap yung regalo ng Diyos sa'yo. Okay? So, He has appeared one time. Isang beses lang. Naghandog si Jesus Christ. Ibig sabihin, bakit isang beses lang? Kasi wala nang pwede idagdag doon. Sapat na yun. Wala nang pwedeng dapat ulit-ulitin pa. Kahit tuwing Semana Santa, hindi yun. O yung anumang effort ng tao, o anumang pag-anib natin sa anumang relihiyon, o anumang mga ritual o seremonyas ang gawin natin, o pagiging devoted natin sa kung ano-anong mga bagay, hindi yun ang nag-aalis ng kasalanan natin. Kaya nagtataka po kayo, bakit, alam niyo po, ito masasabi ko, anong pinagkaiba ng Christianity sa ibang mga religion? Ang Christianity, bakit siya naiiba? Kasi ang lahat ng mga relihiyon ay, ang pinaka-foundation, alam niyo po kung ano? Yung effort ng tao. Sa ibang mga relihiyon ay ituturo doon, anong dapat mong gawin? Kailangan umanib ka dito, gawin mo ito, huwag mong gawin yan. Para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para makapasok ka sa langit, gawin mo to, gawin mo yan. Pag di mo ginawa to at di mo ginawa yan, wala kang access. Pero iba po, hindi po yan ang tinuturo ng Bible. Kaya mapapansin niyo po, lahat ng mga tao nasa relihiyon, pagod. Punong-puno ng kabigatan, walang totoong kapayapaan. Kasi sa Christianity, ang tinuturo, hindi effort ang magliligtas sa'yo. Pananampalataya kay Kristo. Wala kang kailangan i-achieve. Wala kang kailangan isakripisyo, ialay. Wala kang kailangan pagtrabahuan. Hindi nabibili ang kaligtasan. Regalo yan ng Diyos. Pero yan, dapat, kung gusto mong tanggapin yan, kailangan tanggapin mo si Kristo. Lumapit ka sa Kanya. Okay? So para ikaw matanggap ng Diyos, hindi mo na kailangan pagtrabahuan pa. So, minsan may mindset kayo na, naku, kailangan 1 month straight, mag-attend muna ako para maging katanggap-tanggap ako sa Diyos. Kailangan bumawi ako kay Lord, di ba? Hindi. Tanggap ka na ni Lord as long as na kay Kristo ka. At anong dapat mong gawin? In response doon sa biyaya, sa kabutihan ng Diyos. Anong gagawin mo? Paano naman, pastor, yung mga tao na, okay, tanggap pala ako ni Lord, so gagawa ulit ako ng kasalanan. Hindi talaga nila totoong naunawaan ng kaligtasan. At hindi totoong tumanggap yun ng kaligtasan. Kasi ang totoong tumanggap ng kaligtasan, nabago buhay. Kasi kung naunawaan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, magbabago ka eh. Babaguhin ka ng grace ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, it is the kindness of the Lord that leads us to repentance. Kung naunawaan mo kung gaano lang kabait ang Diyos, hindi mo aabusuhin yung kabaitan ng Diyos eh. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang tao na inaabuso mo ang kabaitan ng Diyos at iniisip mo, tanggap ka pa rin ni Lord, hindi ka totoong naligtas. Hindi mo totoong naintindihan
yung ginawa ni Jesus Christ na pagbabayad ng kanyang dugo. Actually, mahihiya ka eh. Mahihiya kang gumawa ng kasalanan eh. Mahihiya kang baliwalayin ng Diyos sa buhay mo. Mahihiya kang ipagpalit si Lord kung naunawaan mo lang yung ginawa niyang pagbabayad sa pamamagitan ng kanyang dugo. And lastly, our access is completed at Christ's return. Let's read verse 27. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. After death, tingnan nyo, ito, isa may mga belief pa tayo. Ito, sabi, just as man is destined to die once, and after, ano daw kasunod? Purgatory, meron ba sinabi dyan? Or nare-reincarnate ba yung tao? So those teachings are not biblical kasi after ng death, hindi na po nagpo 40 days na palutang-lutang pa yung kaluluwa ng tao dito. Hindi na rin yung tao napupunta sa purgatorio at medyo mayroong semi-impyerno. Tapos ikaw ngayon na nandito sa lupa, padadasalan mo ngayon yung para medyo mahatak mo sila pataas. So kung ganun pala yung theology, ibig sabihin, hindi na si Christ sufficient. Ibig sabihin, kulang pa yung ginawa ni Jesus Christ. Pwede naman pala tayong magpadasal lang dito. Ba't pa tayo gagawa ng kabutihan? Ba't pa tayo maglilingkod sa Panginoon? Pwede naman natin ibilin, anak pag ako namatay, padasalan mo. Ito, iwan ko na, bayad mo yan kay Father. O kung sasabihin natin, hindi, okay lang. Pag ako naman namatay, hanapin niyo lang ako sa Manila Zoo. Baka nandun ako sa mga kambing. Basta pag nagano ako dyan, ako yun. Na-reincarnate ka, naging baka ka, o ano. Hindi, wala dun eh. O minsan meron tayo, paano yung pastor? Nung namatay yung lolo ko, nung natulog ako, may yumakap sa akin malamig. Siya ba yun? Sabi niya, Apo, yung pambayad ng tubig at kuryente, nandun sa aparador. Kunin mo. Thank you, Lord. Kinuha mo. May mga ganun ba kayong experience? Hindi po totoo yun. Baka those are demonic spirits na kinokopya lang. O kung meron kayong encounter sa mga kaluluwa na naliligaw at wala pang kapayapaan. Hindi po yan. Ito sinasabi ng Bible. After death, judgment. After ng tao mamatay, the moment na mamatay siya, haharap na siya sa Diyos. Siya ay hahatulan na po. This is a universal principle. That after death, at ito, maganda. Alam nyo ba, gaano kataas ang percentage ng kamatayan ng isang tao? Gaano kasiguradong mamamatay ang tao? 100%. Lahat ng tao mamamatay. Pero na lang kung ang pangalan mo siguro Elijah or Enoch. No, mararapture ka. Pero lahat tayo, 100%. Lahat ng pinanganak, expected mamamatay. We are all appointed to die. And after that comes judgment. Amen? Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsan inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So kita nyo po, no? Tayo, ito yung parang parallel, no? Parang kapareho ng ang tao mamamatay, after nun, judgment na. Si Jesus Christ, ano sabi? Namatay siya, pero babalik siya. At yung pagbabalik niya, hindi para ulit maghandog. Okay? Hindi para mamatay ulit sa mga kasalanan natin. Kasi tapos na yun nung una niyang pagpaparito sa lupa eh. Yung first coming ni Jesus, ang na-accomplish niya, yung kaligtasan ng tao, yung kalayaan ng tao sa kapangyarihan ng kasalanan. Tapos na yun, bayad na. Ngayon, ano naman ang mangyayari sa muling pagbabalik niya?
yung mga taong sumampalataya na sila ay tinubos na at bayad na ng dugo ni Kristo at patuloy na nag-aantay at nananampalataya kay Kristo. Sabi ni Jesus, sa kanyang muling pagbabalik, babalikan niya yung mga nag-aantay sa kanya. Ibig sabihin, sinasabi po dito, our access is completed at Christ's return. Kaya ito yung number 3 natin, di ba? Our access is completed at Christ's return. Sigurado na talaga. Kumpleto na talaga. Okay? So, ito yung future natin. So, kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, secured na yung future mo eh. Hindi mo na kailangan matakot sa kamatayan. Kasi kung ikaw man, na kay Kristo, pwede, oo, makaranas ka rin ng kamatayan kung hindi ka abutan ng rapture. Pwedeng makaranas ka ng kamatayan, pero kung nanampalataya kay Kristo na nagbayad ng kasalanan mo, hindi mo na kailangang pagbayaran ito sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, pag namatay ka at na kay Kristo ka, pagharap mo sa Diyos sa araw ng paghuhukom, kasama mo si Jesus. At ang sasabihin ni Jesus sa judgment, sasabihin ng marami kasalanan tong tao na to. Ito yung mga listahan ng kasalanan niya. Sasabihin ni Jesus, bayad ko na to. Ako, mamamatay tao yan, sinungaling yan, marami niloko yan. Nanampalataya sa akin, bayad na to. Amen? Yun po yung ating assurance na tayo babalikan tayo ni Jesus. Paano yung mga wala kay Kristo? Pag humarap sila, at di sila nanampalataya kay Kristo, wala magbabayad para sa kanila. Sila ang magbabayad sa kasalanan nila. At paano nila ito babayaran? Walang hanggang kaparusahan sa impyerno. So kung ayaw mo tanggapin, kung ang isang tao nire-reject si Jesus, ang isang tao nagtitiwala sa relihiyon, nire-reject yung libreng regalo ng dugo at kapatawaran na handog ni Kristo para sa atin. Sabi, ayoko niyan, gusto ko relihiyon, gusto ko yung sarili kong pagpapakabuti. Pag siningil ka ng Diyos at wala ka kay Jesus Christ, ikaw ang magbabayad nun. For eternity. Kaya nakakatakot na humarap sa judgment na hindi mo kasama si Jesus. Make sure, pag humarap ka sa araw ng paghuhukom, kasama mo si Jesus. Yan ang pinakamahalagang bagay na meron kayo, yung relationship mo kay Jesus Christ. Minsan, yun pa yung hindi napapahalagahan ng karamihan. So, ang future natin, yes, death is universal. Judgment is certain. We will all be judged. Ito yung mga realities na lahat tayo haharapin natin ito. Bakit ganun, no? Pansin niyo po, yung society natin ngayon, ina-avoid yung mga reality na ito. Di ba? Ayaw nating isipin ang kamatayan. Gusto nating, alam mo yun, i-entertain yung sarili natin. Dinideny natin yung ating limitation, yung lifespan natin, na talagang lahat tayo may hangganan ng buhay. Pero ang Bible, pinapaalala na lahat tayo, limitado ang buhay sa lupa. Ngayon, after ng buhay mo dito sa lupa, pag natapos na ang buhay mo dito sa lupa, at maganda, itong maganda, no? Kailangan mong nawaan mo, hindi ikaw ang magde-decide kung hanggang kailan ka magsistay dito. Iba, tanda na, pero hanggang ngayon kasama natin. Iba naman, maagang kinuha ni Lord. Si Lord ang in charge kung gaano katagal tayong mamamalagi dito sa lupa. Ang tanong, bago tayo kunin ng Diyos, handa ba tayo? Meron bang Jesus na kasama kapag tayo haharap na sa araw ng paghuhukom? So the question is not whether we will face judgment. The question is whether we will face it with Jesus or alone. Pag ikaw ba humarap sa judgment, lahat ng tao haharap sa judgment ng Diyos. Pero ang tanong, pagharap mo, mag-isa ka ba o kasama mo si Jesus? So in verse 28, gives us the answer. Sabi dito,
Gayon naman, si Kristo ay minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating. Hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Babalikan niya. Kukumpletuhin niya na yung salvation na ibinigay niya sa atin. Kasi yung judgment, binayaran na ni Jesus Christ. Sinalo na ni Jesus Christ. Kaya sa second coming niya, ang pinaka-purpose niya ay iligtas na yung mga nag-aantay sa Kanya. The cross settled the problem of sin. So when Christ returns, He will no longer come back to die again. He will return to complete our salvation. He is coming to gather His people. He's coming again to glorify His church. He is coming to bring us home in the presence of God. Amen? Sa mga unbeliever, ang nag-aantay, judgment. Sa mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo, ang nag-aantay sa kanila, judgment. Pero sa mga sumasampalataya kay Kristo, ang nag-aantay po sa atin, pag-asa. So, our access to God is guaranteed by Christ's covenant. It was purchased by His blood and completed at His return. Kaya sa pagbabalik ni Jesus Christ, hindi tayo dapat matakot. Dapat ma-excite tayo kung tayo ay may pananampalataya kay Kristo. Dahil yon ay ibig sabihin nun, mayroong paparating na pag-asa sa atin. So our inheritance is secured by His covenant. Our forgiveness is secured by His sacrifice. Our future is secured by His return. Kung mapapansin niyo po, lahat ng nabasa natin dito sa text natin, yung kasiguraduhan, yung security, hindi nakadepende sa atin. Nakadepende ito kay Kristo. Amen? Notice that every foundation of assurance lies outside of us and in Christ. So, God is directing our eyes away from ourselves and toward our Savior. Kaya kapag dumarating yung doubt, i-remind mo ang sarili mo, nagda-doubt ka sa salvation mo, i-remind mo, ang aking inheritance ay secured na. Dahil ang tagapamagitan ko ay si Kristo. Kapag dumarating yung time, nagigilty ka, paalala mong sarili mo, yung aking kapatawaran, sinecure na ni Jesus Christ dahil bayad na yun. Kapag nagkakaroon ka ng takot sa future mo, remind mo sa sarili mo, yung future ko secured na kasi babalikan ako ng aking Panginoon. Amen? Because Jesus did not just open the way to God, He secured our access forever. Everybody say forever. At dahil secured na ito forever, we can always live with confidence in Christ. We can always worship with gratitude and wait with hope until He appears again. So tandaan lang po natin ito. Your security is not found in what you do for Christ, but in what Christ has already done for you. Bakit tayo sigurado? Hindi sa ating ginagawa, kundi sa ginawa na ni Kristo para sa atin. You just need to put your trust in Him. Put your faith in Him. Anchor your life in Him. Make Him the central part of your life. Prioritize Jesus. Sa Kanya mo iasa, ipagkatiwala ang buhay mo. Hayaan mo siya ang magmaneho ng buhay mo. Siya ang maging direction ng ating buhay. Kasi doon lang tayo magkakaroon ng security. So, masasabi mo bang your life is anchored in Christ today? Kasi kung anchored ang buhay mo kay Christ, you have really put your trust in Him, you believed in Him as your Master and Savior, at hinayaan mo siya maghari sa buhay mo, you repented of your sins, then you have this security. Hindi dahil sa na-accomplish mo, kundi sa kung ano na-accomplish niya para sa iyo. That is why salvation is a gift. And we receive that gift by faith in Christ.
Let's all bow our heads and let's pray. Lord, we thank you for the gift of salvation that was purchased by the blood of Jesus, that was mediated by our mediator of the new covenant, Jesus Christ. Thank you that our future is secured, na hindi na po namin kailangan mangamba at magduda sa aming kaligtasan. Dahil alam namin, Panginoon, it is forever secured in Christ. The only question is, are we really in Christ? Lord, dalangin ko po ng bawat isa na narito. Ayan. Nasa building na ito na nakarinig ng mensahe na ito. Ay one day haharap sa judgment, pero hindi sila mag-isa. Haharap kami, Panginoon, lahat sa judgment, nakasama si Kristo. At sasabihin ni Kristo, this one belongs to me. I have paid in full for the sins of this person. Na lahat kami, Panginoon, ay i-claim ni Jesus at sasabihin niyang binayaran niya na ang aming mga kasalanan. Lord, we know that that is the promise of your word to all those who believe in Christ. And one day sa kanyang pagbabalik, tatanggapin namin ang kaganapan, ang completion, ang pinaka-totality ng salvation ay pinangako mo sa iyong salita. Mafulfill na lahat, Panginoon, ng iyong sinabi sa iyong salita. We thank you, Lord. We give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you all. Sabi mo sa katabi mo, bayad ka na.